Hi guys, magandang araw sa lahat. Ngayon ituturo ko paano ba mag-work itong reservation system natin para sa hotel, mga inn, lodge, cottages, function and rentals. Ngayon ito po yung main screen ng system natin. First, pumunta lang sa room tariff para sa room registration. Ngayon, makikita nyo lahat ng rooms. Ngayon gagawa tayo ng rooms, new record. Ito room name, example suite 01. Okay, ang type niya is suite. Ang beds is lagyan natin ng dalawa. Ang tariff niya is 5,000. Okay, ang mga features niya, telephone, terrace, garden view, park view, ocean view, then minibar. Okay, ngayon okay na to. Then balik tayo sa menu. Okay, punta tayo sa reservation. Ngayon, makikita nyo yung room list ng mga available. Ngayon, may beds tayo available. 31 beds available, lahat ng room. Room available is 10. So, ngayon, i-reserve natin itong Suite 01 sa guest na ang pangalan ay si Juan de la Cruz. So ngayon walang Juan de la Cruz. Add new record tayo. Ilagay lang natin customer type is individual. Last name is de la Cruz. First name is Juan. Okay, cellphone number. Okay, save lang natin. After natin ma-save, andito na siya sa CIS. I-select lang natin yung De La Cruz 1. Okay, andito na siya, and then number of box lagay lang natin dalawa. Okay, and then i-click lang natin itong reserve, pero before yan kailangan natin i-select yung date range, example 2 nights starting from November 3 to November 5. Then click natin ng reserve. Okay, so ngayon makikita nyo ang stay period and booking status, guest name, and then yung action kung i-check in ba siya. Ngayon naka-reserve pa siya. So ito yung room posting. Dito nyo makikita yung presyo ng room. Sa baba makikita nyo yung room information, guest remarks, and then yung total payables. So now mag-print tayo ng registration form. Punta lang sa print setup, then print registration. Then ito yung registration form na isign ni customer dito sa baba. Okay, close natin. Now i-check in na natin sa customer. I-click lang itong check in. Okay, check in guest. Okay, so now pwede ka na maka-insert ng payment. Example, nag-down si guest ng deposit na 1,000. Okay, insert lang natin cash payment, then ilagay na natin tong amount 1,000. Okay, sa notes ilagay lang natin a down payment. Okay, so now may net due pa siya na 9,000. Ngayon si customer, kung gusto niya mag-add ng extra bed, click mo lang yung insert charges. So sa insert charges, search mo lang extra bed. So walang extra bed, so gagawa tayo ng extra bed na charges. Balik lang sa menu, charges and services. Dito ilagay lang natin extra bed, single size. Okay, ang ano niya, ang type niya is room revenue, amount niya is 200. Okay, balik tayo sa menu, booking list. Hanapin natin yung naka-check-in today. Hanapin natin naka-check-in today, si Suite 01. Okay, now mag-add na tayong charges. Insert mo lang charges, search lang natin extra bed. Okay, extra bed, single size, insert. Okay, so ma-add siya na 92 na yung ano na net due. So mag-add pa tayo ng
bottled water. Okay, additional pa na extend 1 hour or extend 2 hours or mag-add pa siya ng electrical charge. Okay, so magiging net due niya is 11,435. So now, para naman sa payment, example, i-Gcash niya yung 5,000. So insert lang natin payment, search lang natin dito Gcash. Okay, then yung amount 5,000. Yan. Then yung the rest is ang 6,000 is i-credit card niya. Okay, insert payment, credit card, Mastercard. Okay, lagay na lang natin 6,000. Okay, yung net due na lang is 435. Okay, lagyan natin reference number. Okay, and insert payment, cash payment. Ilagay na lang natin is balance niya is 435. Okay, so net due niya is 0 na. Okay, pwede na siya mag-check out. Click lang natin check out. Okay, so make invoice. So dito ka na mag-print ng receipt, print invoice. Ito na yon. So kung thermal naman, print thermal. So ito na yung thermal. So ngayon balik tayo sa menu. Dito siya papasok sa statement of account. Lahat ng sales papasok sa statement of account. Yan, makikita nyo lahat. Then dito sa taas yung filter ng date. Example, customer, cashier, payment mode, city ledger ba o paid, and then net due with balance. Okay, pag find mo lahat ng mga invoice na with balance pa. Okay, so balik tayo sa menu. So ang booking list naman, makikita nyo dito lahat ng all records, lahat ng naka-check in, yan, makikita nyo, lahat ng naka-check out, yan, lahat ng naka-reserve, yan, and then yung today na naka-check in or naka-check out or naka-reserve today. Okay, balik tayo sa menu. Then arrivals. Okay, lahat ng arrivals makikita nyo on date. Okay, and then yung cancel reservation, makikita nyo lahat ng cancel reservation. And then yung city ledger, lahat ng may utang na nag-book, makikita nyo dito lahat sa city ledger. Okay, okay, sa expenses naman tayo. Dito pwede ka mag-encode ng mga expenses. Example, gasoline. Nag-gasolina ka ngayong araw. Okay, today ang amount is 50. Okay, reference number, then ang remarks, gasoline, city proper. Okay, then save. Now pagpunta mo sa reports, and then payment reports, sales minus expenses equals profit, then search mo lang yung today na date or from November 1 to November 3, then find. Okay, dito mo makikita lahat ng expenses. Example ngayon is gasoline, so meals, November 1 meals. Okay, so i-click lang natin tong calculate net profit. Okay, sales total is 15,000 minus expenses mo na 121. Net profit mo is 15,344. Okay, back tayo. Okay, dito naman income per year and month, makikita mo lahat ng per naka-month na income. Then income per year, month, detailed, lahat na naka-detailed. Makikita mo with net due, and then yung charges report. Yan. Okay, back tayo, back.
And dito naman tayo sa accounts. Sa accounts naman, dito magre-register ng mga new accounts. Example, si manager access, supervisor access, or si cashier access only. Ito, maka-input lang siya ng mga payments, charges, pero hindi siya makapasok sa statement of account, reports. Okay, si cashier access is limit lang. So dito sa kabila naman, ito yung mga pin code access. Once na may i-void, i-delete na mga past transaction, dito siya i-register. Example, gawa tayo ng cashier, cashier access. Example, yung cashier is si Pedro ang cashier. Ang password niya 123456. Save. Okay, ilagin lang natin yung manager access manager for verification. Okay, so ngayon login lang tayo. Pedro, password niya 12345. Ngayon kalagi na si Pedro. Okay, balik tayo sa menu. Okay, si Pedro, papasok ba siya sa reservation? Yes. Pero sa statement, no. And then sa reports, hindi. Okay. Okay, lastly, i-clear natin yung dashboard na cash 14, card 16, and then e-wallet na 5,000. Ngayon, punta lang sa reservation, then cashier and ship report or cashier and ship close drawer. Okay, click lang natin. Then ito yung total charges, 12,435. Ang total payment, 12,435. Now, i-remit lang natin itong si cash, 1,435. Ang card, 6,000. And then yung e-wallet natin, 6,000. Yung cash na lang natin ilagay is 1,430. Ngayon, okay, 6,000. Okay, ito pala, e-wallet 5,000 lang pala. Okay, ngayon may short siya na 5. Siguro ilagay lang natin dito over change. Yan. So, short siya ng 5. Okay, i-post lang natin. Post transaction. Yes. Okay. Yan. Posted na lahat ng transaction. Ngayon, babalik ka sa menu. Lahat ng laman ng dashboard niya, cash, e-wallet, back to 0 naman. Then, ang next procedure, maglalagin na yung next cashier. Para naman sa management, dito niya i-view yung cashier's report. Punta lang sa reports, cashier and ship reports, then isort lang niya yung date or hanapin niya yung sino yung cashier. Example, ito si November 3, 12,430 view. So ito yung ano niya, ito yung report niya para sa back view. Then nag-remark siya dito na overcharge, no, -5. Okay, back menu. So yun lang po. Sa may mga katanungan, pwede nyo kaming i-message direct sa messenger, sa FB page RGPS88, para ma-replyan namin kayo. Yun lang po, maraming salamat.